social media, talaga namang mapapaeka sa paandar ng mga netizens. Sayaw dito, aura doon. Kaya ang tanong, may entry na ba ang lahat? Pero ang isang ito, pumukaw ng atensyon. Sa gitna kasi ng pagrampa ng dalawang babaeng ito habang nagda-dance cover, ang isa bigla na lang natumba at napahawak sa kanyang tuhod. Ano kaya ang dahilan nito? Abangan ang buong kwento. Bago natin pagpatuloy, kailangan natin mag-unat-unat ng buto, mag-stretching. Dahil meron ako napanood sa TikTok. Nagda-dance cover lang pero nauwi sa aksidente. Paano kaya nangyari yun? Tara, alamin natin. Ang kumuha ng video na si Eunice, ikwinento kung ano ang nangyari sa kapatid na si Eden habang nagkakatuwaan sa kanilang family outing. Bali, nung araw po na yon, marami po kaming isi-celebrate. Birthday po ng mother namin. Nakatuwaan ko pong i-video yung pagsasayaw po ng mga kapatid ko. Kasi po sa family po namin, ako talaga po yung mahilig mag-video sa family namin. Sa video, makikitang game na game sa paghataw at pagsasayaw ang magkapatid. Noong mga oras po na yon, talagang ang saya-saya po namin kasi parang ang tagal din po namin hindi nagkasama-samang buong family. Excited nga ako na i-post yung mga happenings na yon nung nag-outing po kami. Pero ang sana'y masayang sayawan, nauwi sa pagkagulantang ng lahat nang si Eden bigla na lang tumumba mag-isa. Akala ko po nagjo-joke lang po yung kapatid ko. Pero nung hindi na po kasi siya tumayo at talagang kita ko sa facial expression niya na nahihirapan na po siya, nasasaktan na yung tuhod niya, ayun, doon ko po nalaman na ay seryoso na talaga to. Ang asawa ni Eden agad lumapit para tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Tapos kami din po, lumapit na din po kami sa kanya to check kung okay lang ba talaga siya. Ang babae sa viral video na si Eden, idinitali kung ano ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Sa gitna ng pagsasayaw namin, bigla kong may na-feel na snap sa tuhod ko. Ang bilis po ng pangyayari. Hindi ko na namalayan na natumba na po pala ako. Ang pakiramdam niya, parang may lumagitik sa tuhod ko. Yun, yung sakit niya, first time ko siyang naramdaman. So, hindi ko talaga ma-describe. Pero, ang masasabi ko lang is ayoko na siyang maramdaman ulit. Sa puntong ito, inireview na raw nila ang video. At dito nila napansin na tila na-dislocate ang kanyang patella o kneecap. Napansin ko nga po na parang nagkaroon ng dislocation sa bandang knee. Inulit-ulit ko po yung video and pinakita ko din sa ate ko na ate, ito, tingnan mo, parang na-dislocate talaga yung knee ko nung natumba ako. Ang viral video, ipinakita namin sa isang orthopedic surgeon na si Dr. Raymond Gimba. At dito, kinumpirma niyang kneecap dislocation ang nangyari kay Eden. First of all, yung kneecap is yung parang yung buto in front of the bone. Usually, dislocation happens when nag-flex yung knee. Usually, meron dun isa, yung nasa medial side, medyo weak siya to some people. So, pagka nag-contract siya, nahihila niya on the other side. So, it will tend to dislocate the kneecap from the joint. Ayon sa eksperto, ang ganitong uri ng aksidente raw ay kadalasang nangyayari o nakukuha sa sports injury kung saan nababangga ang patella o kneecap ng isang manlalaro. Posible ring maging sanhi po nito ang biglaang pagkabanat ng connective tissue sa ating thigh bones. Yun nga, merong probably imbalance ng muscles niya.
mas malakas yung other 3 muscles on the lateral side. So, hinila niya ng the wrong direction. Nawala siya sa normal gliding sa joint in between the femoral condyles na tinatawag. Dagdag pa ni Doc sa ganitong kaso, kadalasang nakakaramdam ang pasyente ng matinding pananakit ng tuhod, paninigas ng muscles at pamamaga. Yung iba, ang history, nagkaroon ng loss ng balance, nakatayo usually standing yan. Kaya akala nila, nung nag-fall sila, yun yung nag-cause ng dislocation. Pero most of the time, nag-dislocate muna, kaya sila nawala ng balance. Samantala, dahil patuloy na sumasakit ang tuhod ni Eden, pagkaraan ng 1 linggo, kumonsulta na rin daw siya sa kanyang doktor. Binigyan raw siya ng pain medications at in-advise na magpa-MRI o magnetic resonance imaging. Nung bumalik po ako para dun sa MRI result, ang sabi po ng doctor is, ang recommendation po niya is surgery na po. So parang MPFL reconstruction. Dahil nakakalakad naman at pinayuhan naman siya ng doktor na hindi urgent ang operasyon, nagpasya siyang huwag na muna itong ituloy. Initially po, ang sinabi niya, di naman po need ng surgery for the first time cases ng knee dislocation. And yun nga po, titingnan pa sa result ng MRI and X-ray if ano pa po yung magiging diagnosis and recommendation para dun sa case na nangyari. Ayon sa eksperto sa ganitong kaso, hindi naman daw agad nire-rekomenda ang agarang operasyon. Nakadepende na rin naman daw ito sa magiging resulta ng MRI, kung malala ang naging punit ng ligaments o joint sa tuhod ng pasyente. Initially, pain management muna. Part of it is anti-inflammatory. Mamagayan, di ba? Kailangan mo ng knee-immobilizer. Yun yung brace mismo. Ini-immobilize lang para mag-heal lang. Kumbaga, it will take time na lang. And we give supplements yan para ma-accelerate yung recovery. Si Eden gusto raw muling magpasuri para kumuha ng second opinion. Gusto ko talaga mag-second opinion para may two doctors na nagsabi na kung surgery po talaga yung kailangan. Sinamahan ng Pinoy MD team si Eden kay Doc Raymond. Noong May pa to? Opo, May 11. May mga times po na sumasakit. Kasi, possible kasi na na-erode tong isang side ng nagkakos siya ng early arthritis. No? Kaya sumasakit pa. Ang recommendation po ng doctor is surgery. High grade kasi. Ibig sabihin, malaki yung punit ng ligaments. Pero initially kasi, ginatry mo na conservative. Pagka hindi na kaya, we have no choice but to undergo surgery talaga. Pag hindi po nagpa-surgery, ano pong possible sige, long-term? Ganito, pagka hindi ka nagpa-surgery, kasi most of the time, andito sa side na to lagi. No? Tsaka, prone ka na rin sa dislocation. Tapos after po ng surgery, pwede na ulit naman physical activities, or pero hindi agad. Oo, hindi agad. May ano pa po, recovery period. Siyempre, and kumbaga soft tissue kasi yan. Bigyan mo lang time mag-heal. Hindi na po ako sasayaw. Pwede pa. Ayon sa eksperto, sa ganitong aksidente, mainam na ipa-x-ray ang biktima para makita kung may nabaling ang buto o dislocation. For this case yung sa tear, nire-repair yung ligament niya. Tenorrhapy yung tawag. Kung ano yung mga napunit, usually hindi lang isa yan. Pag severe in severe cases. Sakali namang may kakilala kayong magkaroon ng parehong aksidente, payo ng eksperto, mainam na ipahinga ang apektadong parte ng tuhod. Nakatutulong ang paglalagay ng cold compress at pag-elevate ng paa para maiwasan ang pamamaga. Sa mga mahilig mag-dance cover dyan, ito ang mga Pinoy MD tips para maiwasan ang ganitong mga aksidente. Una, bago magsayaw, mag-stretching muna. Make sure na i-stretch yung mga muscles nyo, katulad nito.
Importante din na malakas ang ating hips at thighs. Kaya naman importante ang mga leg exercises, katulad ng cycling at paglalakad. Give your body time to rest and recover after an intense activity. At huwag kakalimutan, mag-cool down at mag-stretch after mag-ehersisyo. At syempre, huwag kakalimutang magsuot ng mga protective gear kagaya ng mga knee pads. At syempre, most important, kumain ng masustansyang pagkain para naman lumakas ang ating mga buto-buto. Strong tayo eh! Sa ngayon, nakakalakad na si Eden, pero dahil sa aksidenteng natamo, hindi na raw niya nagagawa ang ilan sa dati niyang mga activities, gaya ng paglalaro ng badminton. Ang natutunan ko, since sabi ng doctor is, yung naging case ko is regarding siya sa sudden movement. Ang natutunan ko is siguro maging extra careful na lang sa movement ng katawan. Mga kapuso, hindi masamang mag-enjoy at umaura sa social media. Pero, paalala lang po, kailangan nating mag-iingat sa paghataw at pagsayaw. Iba yung ingat at tamang postura para naman umayos ang buto-buto. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.